Bago ngayong gabi, binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila bunsod ng malakas na ulan. Dahil dyan, bumagal ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng EDSA. Perwisyo din ang idinulot nito sa mga commuter na pauwi. Nanatili namang passable ang mga pangunahing lansangan sa kabila ng pagbaha. Namuo naman sa bahagi ng Mactan, Cebu ang isang dambuhalang ipo-ipo. Tanaw ang makapal at maitim na ulap. Wala namang naiulat na pinsala o nasaktan. Pinangangambahan ng ilang grupo ang magiging epekto sa kalikasan at singil sa kuryente ng itinatayong Artificial Intelligence o AI Hub sa New Clark City. Posible rin manong maagawan ng lupa ang ilang katutubo at maapektuhan ang mga magsasaka. Ang tugon ng gobyerno sa report ni Mariz Umali. Mula sa pagsasagot sa tanong hanggang sa paggawa ng musika at mga imahe, lalo pang lumalaganap ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Pero habang dumarami ang umaasa sa AI, mas lumalaki rin ang pangangailangan sa infrastruktura para mapatakbo ito. Dahil dyan, inilunsad ng Amerika ang Pax Silica, inisyatibong naglalayong magtulungan ang mga kaalyado nitong bansa sa pagpapalakas ng supply chain para sa AI. Nitong Abril, sumali sa Pax Silica ang Pilipinas. Kahapon na pag-usapan sa courtesy call ni U.S. Secretary of State Marco Rubio kay Pangulong Bongbong Marcos ang AI Hub na sinisimulan ng itayo sa New Clark City sa Tarlac. Dito ilalagay ang mga AI processing o data centers na may mga supercomputer na tutugon sa mga hinahanap ng user sa AI. Sa AI Hub na rin gagawin ng mga chip na nangangailangan ng mga mineral na pwedeng minahin at iproseso sa Pilipinas. Ayon sa Department of Trade and Industry, 3 industriya ang makakalikha ng trabaho dahil sa Pax Silica. Madaragdagan din ang tax collection. Pagkakataon din daw ito para matuto ang Pilipinas sa research development. Ang pinaka-importante dito, our critical minerals. Tapos number 2, our world-class workers. Tapos number 3, yung ating strategic location. Hindi na natin sila i-export ng unprocessed, mapaprocess natin sila rito. Yung value add ay nandito sa Pilipinas. Ang problema, takaw kuryente ang mga supercomputer. Ang tanong sa isang AI chat app halimbawa, 10 beses na mas power hungry kaysa sa tanong sa search engine. Mas matindi ang AI photos at videos. Nangangamba ang ilang grupo na baka tumaas ang singil sa kuryente sa Pilipinas na pinakamahal na sa Asia. These are additional pagdating sa mga power. Hindi ito yung mga kukuha dun sa ating existing power na mga power capacity. Takaw tubig din ang AI Hub. Ang cooling system na ginagamit ng ilang malalaking center, hanggang 5 milyong galon ng tubig ang ginagamit kada araw. Hindi natin kailangan ng verbal assurance. Ang kailangan natin, scientific data. Saan kukunin yung water supply. Sabi naman ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na mga ngasiwa sa proyekto, tubig ulan ang gagamitin kaya hindi sila aagaw sa groundwater ng komunidad. Magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, pupunuin natin ang mga yan para yan ang magamit. Kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around. Ayon sa palasyo, tiniyak ng National Water Resources Board na may sapat na water source sa lugar at prioridad ang mga residente. Isa pang problema ang mga posibleng maagawan ng lupa. Around 20,000 ITAs ang madidisplace dito sa pagpasok ng Pax Silica. At syempre, hindi lang mga AITA, kundi mga magsasaka. Hindi po totoo to. Ang proyekto pong ito, unang-una ay nakatitulo na sa BCDA. So it's a public land. Na po, wala pong ancestral domain title doon. May mga nakahanda naman daw na livelihood program at modern urban farming para sa mga maaapektuhang lupang sakahan. Wala pa pong 10 dito ang maapektuhan na farmers, pero more than 200 naman po ang ma-generate na employment. At kung gusto raw malaman talaga kung lugi ang Pilipinas sa kasunduan, nakapost sa website ng Board of Investments ang mga dokumentong kaugnay ng framework. Bagaman inaayos pa ng BCDA ang panghuling lease agreement. Mariz Umali, GMA News. Sugatan ng isang bata matapos mabundol at takbuhan ng SUV sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa kuha ng CCTV, sinalpok ng SUV ang road signage kung saan nakaupo ang 2 bata. Nakaiwas ang batang nakaharap, pero ang 10 taong gulang na batang nakatalikod, nasapul at tumilapon. Hindi agad dinala sa ospital ang bata dahil sa kawalan daw ng pera ayon sa ama. Dinala lang siya sa pagamutan ng lagnatin at magsuka.
Humingi na raw ng tulong ang Traffic Enforcement Unit ng Lapu-Lapu City Police sa Land Transportation Office para matukoy ang may-ari at ang tumakas na driver ng SUV. Bago ngayong gabi, nagkausap sa telepono sina Pangulong Marcos at US President Donald Trump. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, tinalakay ng dalawang leader ang global, economic at security situation. Kasunod ito ng pulong nina Pangulong Marcos at US Secretary of State Marco Rubio kahapon kung saan ibinalita ni Marcos kay Rubio ang mga nangyari sa South China Sea. Sabi ni Trump, babanggitin niya ang mga concern ng Pilipinas sa susunod niyang pulong kay Chinese President Xi Jinping. Malabo raw mapagbigyan ng hiling ni Vice President Sara Duterte na sagutin ng Senado ang gasto sa pagkain ng kanyang defense team ayon kay Senate President Win Gatchalian. Sabi ng isa pang senador, posible ring labag ito sa procurement law. May report si Ian Cruz. Hindi ko pa nasasagot dahil fina-finalize pa namin lahat itong arrangements. Anong laman ng letter, sir? Anong laman ng no yet? O it's a no already? We cannot afford it. Yan ang tugon ni Senate President Win Gatchalian matapos kumpirmahin ng liham ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagkain ng kanyang defense team. Nakasaad sa sulat na pinapasagot ng bise sa Senado ang pagkain ng kanyang defense team dahil sa umano'y security concerns. Ayon sa Senate President, hindi ito basta-basta ang magagawa. Sa rules po, pwede din ba yun? Kung may pondo kayo, pwedeng sagutin ang pagkain ng lawyers o hindi talaga yung kasama? Rules po. Decision na yan ng management ng Senado kung papayagan o hindi. But it's a basic issue of budget. No? Dahil nga hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin at we have to prioritize of course yung budget hearings at committee hearings. No? So in short, wala kaming pondo para magbigay ng pagkain sa prosecution and defense. Ang chairman ng Committee on Accounts na si Senador Ping Lacson tutol sa request dahil sa posibleng paglabag sa government procurement law. May sarili daw caterer ang Senado na dumaan sa regular bidding. Ang hiling na gamitin at bayaran ng Senado ang caterer ng OVP ay masasabi raw na questionable at irregular. Natanong ukol dito si Attorney Michael West Dipoa ng Depensa. I cannot, I can confirm na wala namang pinapayagan yata na ganun as far as I know. But I cannot dwell on the details kasi that was an OVP letter. And the defense team has no participation in that letter. So baka best directed to the Office of the Vice President. Sinubukan naming kunin ang panig ng OVP ukol sa liham ni VP Sara pero hanggang ngayon ay wala pang tugon ng OVP ukol dito. Ian Cruz, GMA News. Ramdam sa Visayas at Mindanao ang habagat at bagyong Quiapo na nagdulot ng baha at landslide. May report si Darlene Kai. Mistulang ilog na ang bahaging ito ng barangay Badtasan sa Kiamba, Sarangani. Lubog sa baha ang mga bahay. Ito po yung bahay namin. Abutan na pa kami dito ng baha. Umapaw na kasi ang katabing sapa bunsod ng walang tigil na ulan. Sa bayan ng Glan, pinalikas na ng lokal na pamahalaan ng ilang residente dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog. Day, hawa diya kay makaanod ka, ginuog ko nimo. Matindi rin ang baha sa Maasim, Sarangani dahil sa magdamag na ulan. Sa Cotabato, humambalang naman sa kalsada ang gumuhong lupa sa bahaging ito ng Arakan. Maswerteng hindi pa nakakadaan ang ilang motorsiklo. Hanggang sa mas lumawak pa ang guho. Balik! Ana, patay na! Naantala rin ang biyahe ng mga motorista sa Davao City dahil binaha ang mga kalsada. Ganyan din sa Zamboanga City. Ayon sa Pag-asa, ang bagyong Quiapo at habagat ay nakaaapekto sa iba't ibang bahagi ng Mindanao hanggang sa Visayas. Ilang araw nang inuulan ang Cebu. Ayon sa Pag-asa Visayas Regional Services Division, pinakamaraming ulan ang bumuhos sa mga bulubunduking barangay sa Cebu City. Kagabi, hindi nakita ang kalsadang lubog sa baha kaya may ilang napilitang lumusong para makatawid. Malakas ang agos ng tubig sa ibang kalsada kaya hindi makadaan ang mga sasakyan. Maraming motorista ang stranded. Darlene Kai, GMA News.
Matapos hatawin ng mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal, binuntutan at binugahan naman ng tubig ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas na naghatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc. May report si Bea Pinlac. Pagkatapos makipagsagupaan ng mga Pilipinong sundalo sa China Coast Guard o CCG personnel sa Ayungin Shoal nitong Lunes, hinarap naman ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na maghahatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda ang mga barko ng CCG sa Bajo de Masinloc. This is BRP Dato Dumangsil 3012. Please keep clear of me and have a safe distance. Over. This is China Coast Guard vessel 4301. You have entered the contiguous zones of Huangyan Island. Ang China Coast Guard Vessel 3302, hindi lang binuntutan ng BRP Dato Dumangsil ng BFAR. Binomba pa ito ng tubig. Wala naman daw nasaktan at walang napinsala sa mga barko ng Pilipinas sa pag-water cannon ng China. It was not a direct hit against the BFAR or even the Coast Guard vessel. It is just a water cannon being used to threaten, despite of such muscle flexing, threatening the BFAR vessel to change its course. We still proceeded to the mission. Pagkatapos niyan, binuntutan pa rin ng barko ng China ang BRP Dato Dumangsil. Hindi natinag ang PCG at BFAR at tagumpay na nakapaghatid ng krudo, pagkain at tubig sa mga Pilipinong mangingisda. Ang Bajo de Masinloc ay nasa 124 nautical miles mula sa Zambales na bahagi ng Luzon. Giit ng PCG, bahagi ito ng teritoryo ng Pilipinas at pinagtibay ng 2016 Arbitral Award ang karapatan ng mga Pilipino na mangisda roon. Ayon naman sa China Coast Guard, tinaboy nito ang dalawang barko ng Pilipinas na anilay nang himasok sa teritoryo nila sa kabila ng mga babala. Ang Chinese Embassy nagpost ng mga video na nagpapakita ng magkaibang anggulo ng pag-water cannon ng China Coast Guard Vessel 3302 sa BRP Dato Dumangsil. Isang video ang anilay tunay na nangyari, habang ang isang video naman ay bersyon ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Giit ng Chinese Embassy, paulit-ulit at iligal na nang himasok ang mga barko ng Pilipinas sa inaangkin nilang Huangyan daw o yung tawag nila sa Bajo de Masinloc. Kasunod ng paulit-ulit na babala ng China Coast Guard, sakalang daw ito gumawa ng mga kinakailangang hakbang na anilay na ayon sa batas at walang nilabag. Maaanghang naman ang salita ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. laban sa China kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal. Wala silang karapatan talaga na nandoon sila. Walang hiya, lantaran na to eh. Inuunggoy na tayo eh. Ang sabi ni Chinese Ambassador Jing Quan, mitsa raw ng insidenteng ito ang nakita raw ng panig ng China Coast Guard na ginagawang construction umano sa BRP Sierra Madre, ang outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Labag daw ito sa napagkasunduan. That's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Wala akong alam dun sa provisional understanding. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. So hindi ko kinukumpirma yan. Pero ang sinasabi ko, wala silang pakialam. Bea Pinlac, GMA News. Pinarangalan ni Pangulong Bongbong Marcos ang dalawang sundalong nasugatan sa sagupaan ng Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Iginawad ng Pangulo ang Order of Lapu-Lapu kina Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abali at Private Eric Lasida. Nakatanggap rin sila ng tig 100,000 pesos. Tinanggi naman ng palasyo na may kasunduan ng Pilipinas at China na di magkakaroon ng bagong construction sa BRP Sierra Madre. Sa gitna nito, nais daw ng Pangulo ng reset sa relasyon ng China at Pilipinas. Nakataas ang wind signal sa ilang lugar bunsod ng Bagyong Quiapo. Ayon sa Pag-asa, nakataas ang wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Gayon din sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Benguet. Signal number 1 din sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at sa northern and central portions ng Aurora. Huling namataan ng Bagyong Quiapo, 535 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan o 550 kilometers east of Apari, Cagayan.
Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour at bugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Posible itong lumapit o maglandfall sa Babuyan Islands bukas ng hapon o gabi. Inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng umaga. Ang ganda ng kalikasan ng Quezon Province hindi lang sa mainland makikita. May laban din ang iba pang isla nito gaya ng Pulilio. G tayo dyan kasama si Darlene Kai. White sands, sandbars, crystal clear na tubig. Kumpleto na ang iyong beach and camping experience sa Pulilio Island sa Quezon. Pinakabentahe talaga rito ang island hopping sa maliliit na isla na puno ng mga sorpresa. Kung adventure ang hanap, tuklasin ang Anilon Cave sa bayan ng Burdeos. Kung mahilig mag-picture-picture, hindi ka mauubusan ng Instagram-worthy spots. Tampok dito ang matatayog na limestone cliffs na nagsisilbing natural viewing deck ng malawak na karagatan. Tahimik at presko ang hangin, malayo sa ingay ng dinarayong resort. Samahan pa ng mga lokal na mainit na tumatanggap sa mga bisita. Darlene Kai, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.